Kapag inisip natin ang sementeryo, madalas na pumapasok sa ating isipan ay ang lungkot, ang dilim at ang wakas. Ngunit dito sa hilagang bahagi ng Japan, sa gitna ng malawak na tila walang katapusang kalikasan ng Hokkaido, may isang lugar na babago sa mga ganoong pananaw. Maligayang pagdating sa Makumanay Takino Cemetery sa lungsod ng Sapporo, Japan. Sa unang sulyap, hindi mo iisipin na ito ay isang himlayan ng mga yumao. Ang bubungad sa iyo ay ang malalawak na berdeng damuhan, ang hanging sariwa at ang mga dambuhalang estatwang bato na tila mga bantay ng isang sinaunang kaharian. Narito ang nagtataas ang rebulto ng Moai na hango sa Easter Island, at sa hindi kalayuan ay ang replika ng mahiwagang Stonehenge ng England. Bakit ang isang lugar ng kamatayan ay binalot ng ganitong uri ng sining at ganda? Bakit sa kabila ng layo nito, libo-libong turista at manlalakbay ang dumadayo dito taon-taon? Ngayong araw, samahan niyo akong lakbayin ang kasaysayan ng kultura ng mga Hapon at ang mas malalim na kahulugan ng buhay at kamatayan na magdadala sa atin sa isang dakilang pag-asa na matatagpuan sa banal na kasulatan. Ang Makumanay Takino Cemetery ay binuksan noong taong 1981. May lawak ito na mahigit 180 hektarya. Itinatag ito hindi lamang bilang isang pribadong libingan, kundi cemetery park, isang parke na bukas para sa lahat ng relihiyon, lahi at paniniwala. Ngunit ano nga ba ang kwento sa likod ng mga naglalakihang estatwang bato? Narito ang sinasabi ng kanilang kasaysayan. Ang mga rebultong Moai na nakahanay sa gawing entrance ay hindi itinayo para sa relihiyosong layunin sa wika ng mga gumawa nito. Ang kahulugan ng Mo ay hinaharap or future, at ang ay ang buhay or life. Kaya ang Moai na ito ay sumisimbolo sa pag-asa para sa susunod na henerasyon at ang pagganang sa buhay ng mga nauna na. Ang Stonehenge naman ay itinayo bilang simbolo ng Aitaikyo. Ito ay ang tradisyon ng mga Hapon na nagpapahiwatig ng kanilang walang hanggang pag-aalaga at pag-alaala sa kanilang mga ninuno. At ang pinaka-espesyal sa lahat, ang Atama Daibutsu o Anghel of the Buddha. Ayon sa kasaysayan, noong year 2000, may isang dambuhalang rebulto ng Buddha na may taas na 13 kalahati, 13.5 meters, at timbang na 1,500 tonelada ang inukit dito. Sa loob ng 15 taon, nakatayo lang ito ng mag-isa sa malawak na lupain. Ngunit noong 2015, sa pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng sementeryo, ang tanyag na arkitektong si Tadao Ando ay na-challenge. Inisip niya kung paano lalong pagandahin ang nasabing lugar. Para sa mga Hapones, napakahalaga ng koneksyon ng kanilang mga ninuno. Ang kultura ng Japan ay may malalim na pagpapahalaga sa kalikasan at sa cycle ng mga panahon dito sa Takino. Ang kagandahan ay nababago kasabay ng 4 na panahon ng Hokkaido.
Sa tag-araw, ang burol ay nagiging kulay ube dahil sa namumukadkad na lavender. Sa taglagas, ito ay nababalot ng kulay ginto at kayumanggi. Sa taglamig, ang buong paligid ang ulo ng Buddha ay natatakpan ng maputing niebe. Ito ang dahilan kung bakit ito ay dinadayo ng mga turista kahit na napakalayo nito sa sentro ng syudad. Hindi ito isang lugar ng takot. Ito ay isang sanktuaryo ng kapayapaan at sining. Sa pamamagitan ng pagdadala ng sining, ng kalikasan, tinuturuan ng lugar na ito ang mga tao na ang kamatayan ay bahagi ng natural na takbo ng mundo. Ang sementeryong ito ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ito ay patunay na ang alaala ng mga pumanaw ay maaaring panatilihing maganda, marangal at buhay sa puso ng mga naiwan. Habang pinagmamasdan namin ang libu-libong nitso at ang mga monumento ng batong itinayo ng kamay ng tao upang labanan ang limot, hindi natin maiwasang magtanong sa ating mga sarili, ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng huling hantungan ng tao? Ang mga monumento rito ay kahanga-hanga. Ang sining ay nakakatulong upang maibsan ang pait ng pagpanaw. Ngunit sa huli, ang bato ay nagbabago. Ang mga bulaklak ng lavender ay nalalanta at ang mga panahon ay lumilipas. Ang bawat pangalang nakaukit sa mga puntod na ito ay may kani-kaniyang kwento. Mga kwento ng pag-ibig, ng pangarap at ng pakikipagsapalaran na natapos sa alabok. Bilang mga tao, natural sa atin ang maghanap ng katiyakan sa kabilang buhay. Nagtatayo tayo ng mga dambuhala at magagandang estatwa upang magsilbing simbolo ng kawalan ng kamatayan. Ngunit ano nga bang sinasabi ng pinagmulan ng tunay at katotohanan? Ano ang saysay ng kamatayan sa mata ng ating dakilang lumikha? Dito pumapasok ang isang napakagandang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ayon sa turo ng Biblia, ang kamatayan ay hindi ang huling yugto ng tao. At hindi rin ito isang lugar kung saan ang kaluluwa ay agad na naglalakbay sa kung saan-saan. Ang banal na kasulatan ay malinaw. Ang kamatayan ay tulad sa isang mahimbing na pagkakatulog. Isang pansamantalang pahinga mula sa mga kahirapan ng mundong ito habang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating dakilang tagapagligtas. Sa Juan 5:28 at 29, sinasabi, "Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang araw na ang lahat ng nasa mga libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at lalabas." Anong laking pag-asa! Ang malawak at magandang sementeryo ito ng Hokkaido, gaano man ito kaganda sa sining ng tao, ay muling mabubuksan, hindi upang manatiling libingan, kundi upang maging saksi sa pinakadakilang himala. Ang pananalig sa banal na kasulatan ay nakatatak sa pangako na ang mga namatay na may pananampalataya kay Kristo ay muling bubuhayin. Gaya ng nasusulat sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Ito ang tunay na kahulugan ng pag-asa na higit pa sa kayang ibigay ng mga estatwang bato o ng mga bulaklak ng lavender. Ang mga magagandang tanawin sa sementeryong ito ay paalala lamang na ang buhay ay mahalaga. Ngunit ang pangako ng muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang kamatayan ay may hangganan. Ngunit ang isang tao ay namatay na nakatago ang buhay kay Kristo. Ang kanyang libingan ay hindi isang permanenteng tahanan,
kundi isang silid tulugan lamang hanggang sa mapayapang umaga na muling babangon at gigising at makikita ang mukha ng Panginoon. Sa ating paglisan sa magandang lupain ng Takino dito sa Hokkaido, baunin natin ang kapayapaan iniwan ng tanawing ito. Ngunit higit sa lahat, baunin natin ang kapayapaan sa ating mga puso na nagmula sa pangako ng Panginoon. Ang sementeryo ito ay maaaring maging maganda sa paningin ng tao. Ngunit ang pinakamagandang tanawin ay ang araw kung kailan ang mga libingang ito ay mawawala na ng laman at ang mga mahal natin sa buhay ay muling yayakapin natin sa ilalim ng isang bagong langit at bagong lupa. Doon, wala nang kamatayan, wala nang pagtangis at wala nang sakit. Salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muling, pagpalain tayo ng Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood.